Mahigit 2 taon pa bago ang eleksyon 2028. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pinakamataas na posisyon sa bansa. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Kasabay niyan, humingi siya ng paumanhin sa mga Pilipino sa naging ambag niya sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Tumakbo sila bilang magkatandem noong 2022. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Sa kanyang talumpati, ipinaliwanag ng bise ang umano'y mitsa ng lamat sa pagitan niya at ng dating katandem sa Uniteam. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Matapos ang anunsyo, hindi na muna pinaunlakan ang mga gustong magtanong sa bise. First question. Next time na ang question. Okay. Thank you. Okay. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Tugon naman ang palasyo sa plano ng bise. Good luck. Yan din daw mismo ang sabi ng Pangulo. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Nagbigay rin ng komento ang Malacanang sa paghingi ng paumanhin ni Vice President Duterte sa pagkakahalal sa Pangulo. Ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay uniteam. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Kasunod nito, ang mahabang listahan ng mga mas dapat daw ihingi ng tawad ng Vice-Presidente. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Dapat din daw humingi ng tawad ng bise para sa extrajudicial killings, sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa pagpapakalat ng fake news, sa palpak daw na pamamalakad sa DepEd at ang paninira raw sa administrasyon. Sinagot din ng palasyo ang mga banat ng bise na lubog sa baha ang bansa. Bagay na nangyari rin naman daw noong panahon ng kanyang ama. Inanunsyo ng bise ang desisyon nitong tumakbo sa pagkapangulo sa gitna ng kinakaharap na impeachment complaints at halos 1 linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. JC yung